for Friday. Ngayon sabi ko, bakit kaya for Friday? O for Friday, O for Friday. O Lord, give me patience to await thy appointed time. Ito pong ating devotion ngayon ay may kaugnayan sa isang lingkod ng Panginoon na ang pangalan ay John Nesbitt. Ano po? Siya po ay isang family man. He married Margaret Law in 1651. By his wife Margaret, he had several children, but only 3 sons survived him, namely Hugh, James, and Alexander. Kaya makikita po natin sa picture na ito na siya isang mapagmahal na ama. Dito naman po ay makikita si John Nisbet was a Scottish Covenanter who was executed for participating in the insurgency at Bothwell Brigade and earlier conflicts and for attending a conventicle. He took an active and prominent part in the struggles of the Covenanters for civil and religious liberty. Alam naman po natin na sa history ng Kristyanismo, nang ang mga religious leaders took over, maraming mga pagbabago at maraming hindi galing sa Biblia ang kanilang ginagawa bilang mga priest, o lingkod ng Panginoon. At ito si John Nisbet ay isa sa tinatawag po nating Covenanters na nung mga nakaraang uh, araw o panahon na merong mga devotional messages din about Covenanters, sila po yung mahigpit na nakatayo sa kung ano ang salita ng Diyos at kung ano ang sinasabi ng Diyos sa banal na kasulatan. Pero alam naman po natin na karamihan ng mga religious leaders ng panahon na yon ay hindi ayon sa mga sinasabi ng Covenanters at marami po sa kanila ang naging martyr. At isa nga po doon ay si John Nisbet. In memory sa kanya pong pagiging isang martyr, ay ang isang church ay pinangalan sa kanya at nagkaroon po ng tawag nito? Ito po yung in memory, yung parahong uh, stone na nagsasabi kung sino si John Nisbet at at ang nangyari sa kanyang buhay. Dahil hindi ko po ganong mabasa, pinasa ko po sa Daybreak chat group para kung may makabasa, ma-discern, ay ma-share din po kung ano yung nakalagay kasi sa palagay ko po maganda yung pagkakagawa nitong in memory ni John Nisbet. Ano po? His jailers must have shaken their heads in disbelief. For Friday was the day appointed for John Nisbet's execution. Like many other, yun, tama, sabi nga po ng kapatid ko si Jill, epitaph ho ba? Epitaph ang tawag doon? Hindi ba yung epitaph nakalagay sa libingan? But anyway, kung ano man ho pangalan ng basta't nagsasabi kung sino ho si John Nisbet, po. Like many other Scottish Covenanter martyrs, John Nisbet spent the last days of his life in a jail cell. What set the Covenanters apart from other condemned prisoners was how they chose to spend their final days.
They worshiped the Christ, whom they would soon meet face to face, and several wrote a last and dying testimony. And these are the words Nisbet left for posterity. Sabi niya po, be not afraid at his sweet and lovely and desirable cross. For although I have not been able, because of my wounds, to lift up or lay down my head, but as I was helped, yet I was never in better case all my life. God has so wonderfully shined on me with the sense of his redeeming, strengthening, assisting, supporting, through bearing, pardoning, and reconciling love, grace, and mercy, that my soul that longed to be freed of bodily infirmities and earthly organs, that so I may flee to his royal palace, even the heavenly habitation of my God, where I am sure of a crown put on my head, and a palm put in my hand, and a new song in my mouth. Even the song of Moses and the Lamb, that so I may bless, praise, magnify, and extol him for what he hath done to me and for me. Wherefore, I bid farewell to all my fellow sufferers for the testimony of Jesus. Farewell, my children. Study holiness in all your ways, and praise the Lord for what he has done for me, and tell all my Christian friends to praise him on my account. Farewell, sweet Bible, and wanderings and contendings for truth. Welcome, death, welcome, the city of my God, where I shall see him and be enabled to serve him eternally with full freedom. But above all, welcome, 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 our glorious and alone God, Father, Son, and Holy Ghost. Into thy hands I commit my spirit, for thou art worthy. Amen. John Nisbet's Friday was December 4, 1685. Kaya po pala Friday of Friday. Ito yung appointed time ni John Nisbet sa kamatayan. He approached the gallows with eyes lifted up to heaven, his face shining. Then he jumped up on the scaffold and cried aloud, "My soul that magnify the Lord, my soul that magnify the Lord. I have longed 16 years to seal the precious cause and interest of precious Christ with my blood. And now he hath answered and granted my request, and has left me no more ado but to come here and pour forth my last prayers, sing forth my last praise to him in time on this sweet and desirable scaffold. Mount that ladder, and then I shall quickly get home to my Father's house. See, enjoy, serve, and sing forth the praises of my glorious Redeemer forevermore, world without end." Tunay na kamangha-mangha ang buhay ni John Nisbet. How he faced death. Biro niyo po, siya pa unang tumalon doon sa scaffold kung saan nandun yung kanyang naghihintay ang kanyang kamatayan.
Madalas may mga tao na mag-a-usher ganon. Pero siya, tinalon na niya. At nakita naman natin kung paano niya purihin at look forward sa kanyang Panginoon na kanyang pinaglingkuran at handang ibigay ang buhay. Kasi ganun nga po yung mga covenanters eh. They will not retract. Hindi sila aatras maging sa harap ng kamatayan. Basta tumayo lamang po sila sa katotohanan ng Biblia, sa katotohanan kung sino si Jesus at ano ang gusto ng Panginoong Jesus na maganap sa buhay ng mga mananampalataya at masunod ang kalooban ng Diyos. Pero ang kapalit po nun ay ang kanilang kamatayan. Ano po? So, sa ating reflection, most of us spend our lives in denial regarding death. We think of it as something that happens to other people. We grieve when we hear of friends or relatives who have been told they are going to die. Yet, we are all going to die. The only question is, how soon? We may not face a martyr's death, as did John Nesbitt, but unless the Lord Jesus returns first, we will all die. In light of this now is the time to prepare ourselves for our death and for standing before our Maker. Ito po ang salita sa nasa Genesis 3 verse 19. You were made from dust, and to the dust you will return. Sa umagang ito, naunawaan niyo na po kung bakit ang first hymn natin, Victory in Jesus. Kaya ganun po ang attitude ni John Nesbitt sa harap ng kamatayan, because he knew who Christ is. He knew the God who loved him. He knew the God who has called him to stand for the truth. At kapag ka ikaw ay may katiyakan, then there is nothing to fear. Sa atin pong pagbubulay-bulay ngayong umaga, nais ko pong tunghayan natin kung paano si Dolphy Jr. Shinare niya po ang testimony niya kung paano si Dolphy hinarap ang kanyang kamatayan. Tunghayan po natin ito. Ririnig na kasaysayan, baby pa lang, ay sumasakabilang buhay na. Diyan po sa ating daybreak, sa ating pong global, ang dami pong pangalan dyan na may sakit, from baby hanggang sa may mga edad. Walang exempted sa pagdating ng kamatayan. Kaya lamang po, merong Diyos na nagmamahal sa atin. And so, how do we prepare facing death? Ano po? Alam nyo, wala pong ibang paraan na harapin ang kamatayan na wala tayong takot kapag ka po natuto tayong magpatawad. Bakit? It has something to do with forgiveness. Ang totoo, yung video yon, hindi raw yun ang ipadadala ni Sister Maribeth. Pero kung bakit yun daw yung lumabas doon sa papadala niya, may iba ho siyang gustong video na i-share sa mga daybreakers. Kaya sabi ko, no, it's not an accident. It is what God wants us to to see the truth and to experience what it means to face death anytime. At ang maganda po sa mananampalataya, death is not something that ends life, but it will be
a birth into a more glorious life. As the Lord Jesus has promised, I have come to give you life, life in all its fullness. Kaya naisip ko talagang forgiveness. Kasi walang exempted sa atin sa ano, pagkaranas ng mga sakit or sakit, hindi pa, sa ating mga puso. Isang salita lang na hindi ayos, pwede ka nang sumabog. Ano po? Kung ating titingnan ang buhay ng Panginoon, ang una pong sinabi niya sa krus ng Kalbaryo, yung salitang forgive. Nais ko pong i-share sa inyo ng mabilis. Talagang dahil di natin alam ang mga susunod na pangyayari. Ang aking kabiyak po ay for 3 years, magmula ho ng pandemic, ay ano na po siya, lalong hindi na siya ganong kalakas at hindi na ho siya makalakad ng walang nag-aakay sa kanya. Kaya ako po ang kanyang naging buhay na tungkod at ako po ang nag-alaga sa kanya. Tuwan-tuwa po siya sa akin kasi sabi niya, kasi kung titingnan, parang hindi ako ganun kalakas, ano? Parang ang tingin nila, very fragile ako. Pero ang totoo, sabi nga ni Daddy buti na lang mama, ang lakas mo. Sabi niya ganun. Sayaan mo, pagka natapos ang pandemic na ito, magpapa-opera na ako sa spinal kasi parang spinal ang may difference sa kanya. Kaya yumuko na po siyang ganun ano yun piloto yun, napakatikas nun. Ano ho? And nagkaganon dahil nga sa bone, ano, ano na ho yung kanyang bones. Ngayon, siguro hindi all the time, maganda ang pakiramdam mo. Nagkataon po, Monday, Tuesday po siya nag-collapse. Monday afternoon, nagtanong po ako sa kanya na, Daddy, ano ba magandang gamitin? Itong salitang ito o ito? Nakalimutan ko na kung ano yung tinatanong ko, ano? Sumagot siya. Ang sagot niya, ibang salita. Di parang sabi ko, Daddy, hindi ko sinabing palitan mo. Ganon, ang sabi ko, ano ang mas magandang gamitin? Tapos nag-ano siya, nag-react siya ng very negatively. Sabi niya, ba't ganun ka? Ganyan. Basta nagsasalita na po siya ng hindi maganda. Tumahimik po ako. Kasi sa akin po, alam ko na ang doorway sa kaaway. Alam ko rin kung paano sarhan ang butas sa kaaway. Lagi po kami nagpe-pray, umaga-gabi. At saka talaga naman po napakabait na kabiyak yun Mabait na tatay. Parang si John Nesbitt, na makita ko yung picture, buhat-buhat niya yung anak na babae, nasa tabi yung anak na lalaki. Siya po yung nag-alaga kay Pilar. Nung pinanganak si Pilar, kasi nag-eclampsia po ako, siya po nagpapasuso, siya po ang naglilinis, basta siya po, lilipad pa yung kinabukasan. Kaya ganun po siya kabuting kabiyak. At alam ko po ang buhay niya ay church, family, work. Church, family, work. Kaya nung gabi, sabi ko po sa Panginoon, Panginoon, sa harap niyo po, ay humihingi po ako ng tawad una sa inyo. Humingi muna ako ng tawad sa Lord. Tapos pagkatapos ko po humingi ng tawad sa Panginoon dahil naging daan ako para masaktan yung kabyak ko, humingi rin po ako ng tawad sa kabyak ko, pero sa panalangin ko po dinaan. At sinasabi ko po sa Panginoon, ng malakas na naririnig niya kasi pinagpe-pray din ho namin ng isa't isa. Sabi ko, Lord, sa harap niyo po, humihingi ako ng tawad kay Daddy. Hindi ko po sadya na masaktan po siya. Pero nasaktan po siya sa sinabi ko, kaya patawarin niyo po ako, Lord. At alisin niyo na po kung ano man yung naging negatibong epekto sa kanya. Wala pong sting, ganun pa
nagamit ko pa yung salitang sting. Wala pong sting. Yung ibig kong sabihin, ganyan, ano po? Ngayon, kinabukasan, magpe-pray ulit kami kasi 2 beses kami nagpe-pray umaga, gabi, at pagkatapos, alas 10 hanggang alas 12, ang amin namang time para sa Zoom prayer. Noon, 40 days or 50 days prayer and fasting ng traditional movement. Kaya kinakailangan alas 10, nakapasok na ho kami sa Zoom for prayers. Kinabukasan, nag-pray ho ulit kami. Inulit ko po ulit yung bagamat hindi naman na po siya galit, hindi, wala naman na po siyang sinasabi na inulit ko ulit yun. Kasi, basta, humingi ulit ako ng tawad. Pagkatapos po noon, edi kakain na kami ng almusal. Inalalayan ko na po siya, hawak-hawak ko siyang ganon. Ang sabi pa niya, Mama, ano almusal natin? Ay sabi ko, sinangag na may garlic rice, sabi ko ganon. Boiled egg, tuyo at danggit. Puro medyo maalat pa yung aming almusal, ho? Ay, ang sarap, sabi niyang ganon. Kaya nandun na ho kami sa kainan, okay po, maano siya. Ayos na kami, no po? Kasi maano naman po yun eh. Sabi niya sa akin, Oy mama, ikaw si huli. Tingnan mo oras, 9:20 na. 10 o'clock, kailangan, nandun na kami sa loob. Kaya nung sinabi niyang 9:20 na, nakita ko oras, 9:20, tumayo na po ako kasi tapos na ako mag-almusal. Siya, sinisip-sip pa niya yung ulo ng tuyo. Po, kaya nung naghuhugas po ako, siguro konti lang na segundo eh. Biglang may bumagsak sa pinggan niya. Sabi ko, Daddy, pinuntahan ko po. Pagpunta ko, tumingin siya sa akin, ang nakita ko po parang isang small boy, hopeless, na nakatingin sa akin. Sabi ko, Daddy, bakit? May masakit? Tapos ang tinuro niya po yung kanyang tiyan. Pagturo niya po sa kanyang tiyan, bigla na pong pumikit at babagsak na. Bigla ko pong niyakap. At sabi ko, Daddy, sabihin mo malakas, Lord Jesus, heal me, Lord Jesus. Sinisigawan ko po siyang ganon. Pero ang kanyang bibig, nakatikom na ng mahigpit. Tapos sumigaw ako, Holy Spirit, take over Daddy's life. Sabi ko gano'n. Sigaw po ako ng sigaw. Nandun po yung cellphone ko sa mesa. Hindi po ako nagdadala ng cellphone. Pagkakakain kami. Natawagan ko po habang yakap ko. Tinawagan ko si Oliver. Tinawagan ko si Pilar. Maya-maya, nandyan na po si Oliver. Maya-maya, nandyan na yung ambulance. Ang ginawa po pala ni Pilar ay alam niya kagad na may hindi magandang nangyayari sa daddy niya. Tumawag kagad siya ng ambulance. At meron naman pong ambulance na naghihintay. Kaya, kumbaga sa lahat, inayos ng Panginoon. Tapos nainisip ko po kung paano kami iningatan ng Panginoon. Kasi ako po nag-aalalay sa kanya sa pagpanik ng hagdan. 4 stories po yung bahay namin. Panikmanaog po ako, panikmanaog din siya dahil yung aming kainan ay sa first story. Yung aming bedroom nasa second, third story. Ganun, Kung sakali man na nangyari po yon, na inaalalayan ko siya, naisip ko po, mas una akong mamamatay. Dahil hindi ko siya makakayanan, pwedeng madaganan niya po ako at pareho po kaming bumagsak sa hagdanan. Pero purihin ng Panginoon, kumbaga sa maayos na kaparaanan, na pareho po kaming hindi nasaktan. Ganon,
nadala po siya ng ayos sa ospital. At purihin ng Panginoon, bagamat talaga pong 15 days pa siyang nabuhay. Pero yung araw ng Lunes ng umaga, yung Lunes ng gabi na humihingi ako ng tawad sa Panginoon, at yung Martes ng umaga na humihingi po ulit ako ng tawad sa Panginoon at sa Kanya, kung hindi ko po ginawa yun, ang laking bigat na dadalhin ko habang ako ay nabubuhay. Yun po ang isang malaking ebidensya kapag tayo ay nasa Lord Jesus Christ na. Ang Lord Jesus, nung magpatawad siya, hindi po yung nagtagumpay na sa kamatayan at nabuhay na magmuli. Hindi po. Nagpatawad siya at ang unang salita niya sa krus ng Kalbaryo, habang lahat ng wounds fresh, ang dugo umaagos sa kanya, ang unang salita niya, Father, forgive. At wala po tayong ibang example kundi ang Lord Jesus Christ lamang. At yung uri ng pagpapatawad na pinakita niya sa atin, gayon din po ang pagpapatawad na hinihingi niya po sa atin. There is no other standard. There is no other option. There is no other way except what the Lord Jesus has shown to us. Mga magkabiyak, mga magmamagulang, mga anak, alam niyo po ang pinakamalalim na sugat na nililikha ng mga hurts ay yung pinakamalapit sa atin. O kaya po yung natin, kamanggagawa natin. O kaya po yung mga katrabaho natin. Basta't yung mga taong merong straight connection sa atin. Yun po ang pinakamalalim ang sugat. At dun din, wala pong ibang paraan para matanggal lahat ng bigat. Sabi nga ni Dolphy Jr., sabi niya, wag mong kausapin, 1 linggo. Ano mangyayari? Yung galit. Pagkatapos ng offense lang offended ka lang. Tapos syempre, hindi mo nakakausapin. Susunod na galit. Ang nasa susunod na galit, inis. May mga manifestation na ng iyong galit. At pagkatapos nun, puot. Pagkatapos ng puot, ang sabi nga po, sakit. Kasi yun ang pinakamabilis magbigay ng sakit sa tao. Pagka ikaw ay nasa gitna ng kasalanan at di ka marunong humingi ng tawad o magpatawad. Dahil yun ang ginawa ng Lord Jesus sa atin. Sabi nga po sa Mark 11:24-25, or whatever you ask in prayer, if you believe, you will receive it. But when you pray, remember that you have something against your brother. Go and forgive your brother so that your heavenly Father can forgive you. Kaya sa akin po, para lahat laging sarado ang doorway sa kaaway at doorway sa kapahamakan natin. Ang laging unang sinasabi ko po, maging Jesus conscious tayo, maging Holy Spirit conscious, maging God conscious. May idinagdag po ang Lord sa puso ko. Maging enemy conscious tayo, maging Satan conscious tayo, para alam natin kagad kung paano sarhan ang pintuan sa kanyang harapan. Hindi ho doon sa kalaban natin kasi yun namang kalaban natin, hindi yun ang kalaban natin. Tunay na kalaban natin si Satanas. Hindi yung kabyak natin, hindi yung anak natin, hindi yung manugang natin, hindi yung biyanan natin, hindi ko sino man na may kaugnayan sa atin. Isa lang ho ang kaaway natin, si Satan. And the Lord Jesus has come to destroy.
the works of the devil in our lives as we are completely surrendered to Him. Kaya tingnan niyo po yung patutuo ni John Nesbitt. Ano po? Siya pa unang tumalon doon sa scaffold. Why? Because he was so ready to meet his master face to face. Kaya po rin ang Panginoon sa umagang ito po yung mabigat na paalala sa atin. How do we face death pag dumating na ang oras? And we can only face death victoriously through Jesus Christ our Lord. King of Kings, Lord and of Lords, na siyang nakapuspos, na siyang nagpapatakbo ng ating buhay. Purihin ang Panginoon. Ngayon po ay pakinggan muna natin ang closing hymn. Wala na ho tayong panahon para sa breakout rooms. Pero pakinggan ho natin ang closing hymn. Noon na patuloy na kayo ang siyang nagbigay sa amin ng muling paalala. Kagaya, Panginoon, ng aming napag-aralan o narinig sa katauhan ng inyong isang lingkod na nauna sa amin. Stand on that matter. And he asked for the forgiveness. And he asked, Lord God, for your guidance and yung pagkilos mo at paghingi ng tawad. Salamat. Sapagkat kami naniniwala sa pagbibigay mo ng kagalingan sa lahat ng may mga karamdaman. Kami po'y nagpapasalamat sapagkat sa iyong mapagpalang kamay ay inyo nang inuunat, Panginoon, ang kanilang mga pisikal na pangangatawan para ang kagalingan, Panginoon, ang kanilang madadama. Magmula sa ulo hanggang sa tatampakan, hanggang sa kalooban. Salamat sapagkat hindi po kami hihinto sa pagpanalangin para sa kanila, na ang kagalingan, Panginoon, ang kanilang madadama at mararanasan. Kaya aming sinusuway sa tanging pangalan ni Jesus ang karamdamang ito at aming sinusuway, Panginoon, ang kawaho ng kaaway. Sapagkat ikaw lamang ang tunay na may karapatan sa pangangatawan namin at ikaw ang aming Diyos lamang. In Jesus' name. And we thank you, Lord God, sa oras din pong ito na amin pong ninalapit, Panginoon, ang business sector na aming patuloy na dinadalangin kada Merkules. Ang aming pong palalangin, Panginoon, ang patuloy na pagkilos mo na ang kanilang mga buhay ay iko-commit ho sa inyo, na ang kanilang buhay ay kanilang iaalay, O Diyos, na anumang kanilang gagawin, anuman ang kanilang mga plano, ang mga sa mga ng may negosyo, sa may mga tauhan, ay tunay na, Panginoon, na ang sentro lamang ay ikaw, na ang kanilang focus ay paano kang pagpupurihan upang parangalan ang iyong dakilang pangalan. Kaya dalangin namin, Panginoon, ang kagalingan o ang patuloy na pagkilos mo, Panginoon, upang aangat at uunlad ang bawat negosyo, lalong-lalo na ang inyong mga anak. Sapagkat maraming mga tao o mga tauhan sila, Panginoon, na kanilang nais ding matulungan dahil mayroon silang ting mga pamilya at mga mahal sa buhay. Kaya dalangin namin, O Diyos, speak blessing sa business sector, sa mga entrepreneur, lahat, Panginoon, sa may mga kumpanya. We ask, especially today, we celebrate, Panginoon, your birth, ang iyong pagkasilang. Tunay nga yung pagkakaisa, pagmamahalan, ang kapatawaran, na may pag-asa, may kapayapaan, ang madama, Panginoon, ng bawat nasa loob ng business sector. Salamat sa iyong pagkilos. Dalangin din namin, Panginoon, ang bawat gobyerno. In Jesus' name, we pray, oh Father God, take control in everything. In the midst of the problem, Panginoon, in the midst of war na nangyayari, Panginoon, sa Ukraine, sa Israel, Panginoon. We ask, Father God, na maraming mga inosenteng mga bata
ang naapektuhan, natatamay. Panalangin namin, Panginoon, ang kapayapaan sa mundo. Ganon din, O Diyos, sa bansang Pilipinas. Lord, nagkakaroon po kami ng political crisis ngayon sa Philippines. We ask, Father God, na kayo, Panginoon, ang siyang mag-control sa isip, sa panalita, sa puso ng bawat mga namumuno sa bansa ho namin. Dalangin namin, Panginoon, at patuloy na kayo, Panginoon, ang siyang kumilos sa kanilang mga buhay. Sa pangunguna po nila, Panginoon, pangunahan nila ang buong Pilipinas upang maibalik sa iyo paanan ang bawat tao upang makilala na tunay na ang bansang Pilipinas ay ang bansang Kristyanismo. Hindi lang ho sa salita, kung hindi ho, Panginoon, sa gawa. Na magmula sa pinaka-presidente hanggang sa pinakamaliit na bata. We ask, so Father God, ganun din, Panginoon, ang aming pong panalangin sa bawat mga manggagawa, sa bawat mga anak mo na dumadanas ng anumang kapagsubukan, dumadanas ng anumang pag-uusig, dumadanas, Panginoon, ng panunuya. Yes, oh Father God, give them strength in the midst of this situation. Kung sila man, Panginoon, ay pinanghihinahan ng kalooban, Ama, ang aming panalangin, ipalakasin mo sila. Kunin mo ang kanilang mga kamay at inyong itayo. At tunay, Panginoon, ang matatama nila ang lakas na nagkagaling sa inyo. Panginoon, salamat po sa pangunguna po ni Nanay Olive, ni Ninang Olive. Salamat, Panginoon, ginagamit mo siya lagi sa bawat ministeryo, sa Aldous Gate, sa kanyang iglesia kinabibilang. At dito po sa Daybreak Global, ang mapagpalain po niyo siya. Bigyan niyo siya ng kalakasan, bigyan niyo siya ng katatagan, patuloy na habang buhay na yung buhay, Panginoon, na ang aming dalangin na malakas. Papang buhay, Panginoon, ang inyong ipagkaloob sa Kanya. Salamat po sa mga kapatiran namin ngayon. At I pray also for God kay Tico's Jane na lagi po niyang kasama. We ask, Father God, na patuloy ang pagpapala at kalakasan ang matatama niya. Salamat po, Panginoon. We claim, Lord God, your forgiveness, and we claim your peace and hope and joy in our life because of your love. In the season we celebrate of coming here. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Tanggapin po natin ngayon ang pagpapala po ng Diyos Ama, ang pagmamahal ng ating Panginoong Kristo, ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa kanyang kapangyarihan ay ating pong mararanasan at ang kanyang salita ay laging sumaatin sa puso, sa gawa at liwanag sa ating buhay, sa ating pamilya, sa iglesyang ating kinabibilangan at sa komunidad. Tagapan din natin ang kanyang buhay na salita.
יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. 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 Maraming salamat po. Salamat po. Mabilisan lang pong mga announcement, Ate Finet. Ako na mag-announce off ko muna po ang ang record.